Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Gilas Pilipinas, malaking problema ang kinakaharap sa paparating ng FIBA Asia. May katotohanan nga ba na handa ng bitawan ng TNT ang rights ni Bobby Ray Parks papunta ng Ginebra kapalit ni Maverick Ahanmisi? Netong mga nakalipas nga na araw mga chong ay naglabas ng pasabog itong si Snow Badwa matapos ang kanyang cryptic post kung saan nagbigay nga ito ng clue na merong Jin at Park sa caption. Ibig sabihin nga lang niya ng mga chong, Ginebra at Bobby Ray Parks. At dahil nga sa post na yan ni Snow Badwa ay marami ang umaasa na makapaglalaro na si Bobby Ray Parks sa Ginebra ngayong All-Filipino Conference. Kaya naman, may katotohanan nga ba na mapupunta si Ray Parks sa Ginebra ngayong Philippine Cup? Ayon nga sa ating mga trusted source, ay walang katotohanan na ngayong All-Filipino mapupunta si Ray Parks ng Ginebra. Pero legit nga raw yung sinabi ni Snow Badwa na mapupunta ng Barangay Ginebra etong si Bobby Ray Parks. Pero hindi pa ngayong conference. Possible raw na next season pa yan mangyayari once na matapos na yung kontrata ni Bobby Ray Parks sa Japan B-League. Ibig sabihin nga lang yan mga chong, walang Ray Parks na makikita sa Barangay Ginebra ngayong Philippine Cup. Pero hindi nga ibig sabihin yan na hindi matutuloy si Parks sa Ginebra dahil mangyayari at mangyayari nga raw yan sa paparting na off-season kung saan magkakaroon ng massive changes para sa kupunan ni Coach Tim Cone. Ayon pa rin sa ating mga trusted source, ay possible raw na i-execute yung trade na yan pagtapos ng All-Filipino Conference. At yung matunog nga raw na planong gawing trade asset ng Ginebra ay itong kanilang gwardya na si Maverick Ahanmisi. Ayon nga sa mga nakalap nating balita at nabanggit na rin ni Snow Badwa na nagre-request raw ng trade si Maverick Ahanmisi. Gusto na rin daw itong bitawan ng Ginebra pero mukhang hindi pa nga raw sila gagalaw at mukhang tatapusin muna ang All-Filipino Conference dahil ayaw nga ni Coach Tim na masira yung nabuong chemistry ng kanyang kupunan. Kung gagalaw man raw ang Barangay Ginebra ay gusto ni Coach Tim na magkaroon ng time yung kanyang magiging bagong player na makapag-adjust sa kanyang sistema na triangle offense. Kaya malaki daw yung chance na pagtapos pa ng All-Filipino gagalaw ang Barangay Ginebra. Para sa akin mga chong, ay okay nang bitawan ng Ginebra etong si Maverick Ahanmisi dahil hindi talaga ito ganun ka-effective sa sistema ni Coach Tim na triangle offense. Sa tingin ko ay mas mapapakinabangan ni Coach Tim Cone si Bobby Ray Parks dahil isa itong versatile player na talagang babagay sa triangle offense. At the same time, pamilyar na si Ray Parks sa resident import ng Ginebra na si Justin Brownlee. At the same time, mas gaganahang maglaro si Ray Parks sa Ginebra dahil eto nga yung kanyang dream team noon pa man. Sa ngayon ay mukhang focus ang Barangay Ginebra sa kanilang kasalukuyang lineup ngayong All-Filipino Conference. Pero tingnan na lang natin sa darating na off-season kung matutuloy na ba si Parks sa Barangay Ginebra. Tumako naman tayo dito sa kabilang balita. Gilas Pilipinas, malaking problema ang kinakaharap sa paparating ng FIBA Asia. Netong nakalipas nga lang na araw mga chong ay kumpirmado na kung sino ang maghaharap-harap. Nasa Group D ang ating national team kung saan makakaharap nila dyan etong Chinese Taipei, New Zealand at Iraq. Ang kaso nga lang, may problema ang Gilas Pilipinas. Unang-una, hindi pa rin makapaglalaro si Kai Sotto dahil sa kanyang natamong ACL injury. Alam naman natin yung nangyari sa Gilas netong nakaraan lang kung saan hindi naging maganda yung kanilang performance dahil wala nga si Kai sa ating national team. At this coming FIBA Asia Cup ay mukhang hindi lang si Kai Sotto ang hindi makapaglalaro
sa Gilas, Pilipinas dahil 50-50 nga ngayon kung makapaglalaro nga ba si Justin Brownlee sa ating national team dahil sa pangalawang doping issue na kanyang kinakaharap matapos itong magpositibo sa pangalawang pagkakataon. Kung yung injury lang yung pag-uusapan, ay walang magiging problema kay Brownlee dahil by August ay okay na yung kanyang kamay at expected na ready na makapaglaro. Ang problema ay wala pang ibinababang sanksyon ang FIBA kay Brownlee at wala pa tayong idea kung gaano kahaba yung kanyang magiging suspension. Kaya naman, 50-50 si Brownlee kung makakapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Pero ayon nga sa ating mga trusted source, ay mayroong ng lawyer, etong si Justin Brownlee from US, na magko-contest ng kanyang kaso. Kung saan, meron nga silang mga daladalang papeles at mga doctor's prescription na nagpapatunay na for medical use. Ang dahilan kung bakit siya nakitaan ng carboxy THC sa kanyang katawan. At sana lang talaga ay maayos na yan ni Brownlee at kung masususpindi man siya ay magandang 3 months lang yung kanyang suspension para makapaglaro ito sa ating national team this upcoming August. At tignan na pa natin kung ano pa yung magiging update ng Gilas, Pilipinas. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na napakaraming problema ng ating national team this upcoming FIBA Asia? Ano rin yung masasabi nyo na next season pa pala mapupunta ng Ginebra si Bobby Ray Parks? I-comment mo lang dyan sa ibaba.